ka-Solo Flight. Nandito ulit tayo, part 7 na po, ang chapter 50 season 2 ang video natin ngayon mga ka-Solo Flight. Ngayon may i-repair tayo dito mga ka-Solo Flight na bricks sa parking area to mga ka-Solo Flight. Nabangga yata ito kaya nasira mga ka-Solo Flight yung bricks nila dito sa bandang kanto ng parking. Actually dalawang kanto ito mga ka-Solo Flight. Isang area pero dalawang kanto, magkabilang dulo mga ka-Solo Flight. Mamaya makikita nyo yung sira nito mga ka-Solo Flight na nawala sa forma yung kanto nyan. Nasira sa pagkakabangga siguro, baka naatrasan, hindi nakita o nabangga sa harapan. Siguro gabi nangyari, hindi natin alam mga ka-Solo Flight. Hindi naman to nakausli, nasa tabi naman, kaya kitang-kita naman siya mga ka-Solo Flight. Siguro lang madilim kaya nabangga yan, naatrasan. So ganun pa man mga ka-Solo Flight, naririto tayo ngayon para i-repair yan. So pina-repair sa atin ni boss yan, itinuro sa atin na yan nga daw, pinababalik niya sa dating forma, sa itsura. Hindi naman siguro saktong-sakto sa itsura, pero at least may balik natin sa dati yung nawala sa itsura nung garden na yan. Sisementoin na natin yan mga ka-Solo Flight. Prepare na natin yung semento para i-fix na natin yan mga ka-Solo Flight, no? Kasi baka i-fix pa ng iba, so i-fix na natin yan para maabutan pa ng iba na hindi pa maayos yan, kaya unahan na natin sila. So ayan mga ka-Solo Flight, maganda yung semento na bibili dito mga ka-Solo Flight kasi pag sinabi mong mix, meron silang ready na semento na may mix na buhangin. Hindi ka na lang kung ano yung mix na buhangin na nakamix doon, kung medyo maliliit o medyo malalaki. Dalawang size mga ka-Solo Flight. Yung isa yung maliit na size ng nakamix sa semento na buhangin, siguro mga size yan mga 1/4 siguro. Ang laki nun mga kasing malaki ng konti sa sa munggo, maliit naman ng konti sa mais. Yun yung sukat ng buhangin nakamix. So ito naman yung kabilang kanto mga ka-Solo Flight, na-fix na natin yung kabila. So dito tayo, diba sabi ko sa inyo kanina, dalawang kanto yan na nabasag. So yan, minimix na din, pinifix na rin natin yan kasi baka i-fix pa ng iba, kaya titirahin na natin yung isang klaseng mix mga ka-Solo Flight. Yung semento na nabibili, yung malalaking klase, ang sukat mo siguro mga 1/2 na, doble ang sukat mo sa maliit siguro, kasi malaki naman siya ng buto ng sampalok, gano'n. Medyo maliit ng konti sa buto ng sampalok. So yun yung halo niya mga ka-Solo Flight.
Meron din naman nabibiling semento na ano, na powder lang. So maganda rin yun. Yung powder na yun mga ka-solo flight, yung powder na semento, yun naman yung ano, puro lang yun, walang halo. So pag sinabi mong pure, walang halo yun. Kaya nga pure, diba? So pure, walang halo yun. Paulit-ulit naman eh. So yun nga, purong semento, pure siya, walang halo. Pagka umorder ka, puro lang talaga. So ayan, so pinifix na natin yan. Pinuputol pala natin yan mga ka-solo flight. Grinder ang gamit natin, grinder na wireless, rechargeable. Ang brand na mga tools na ginagamit natin mga ka-solo flight, DeWalt, no? Magandang klase yung DeWalt dyan mga ka-solo flight. Hindi kumukha nung DeWalt sa Pilipinas, medyo DeWaltan. So hindi mo masasabi kung original o ano. So dyan, wala nakakapasok na fake dyan mga solo flight. So sigurado ka sa mga tools dito mga solo flight. Kaya kung gustong umorder, magsabi lang sa akin, i-order ko kayo, papadala ko dyan. No, so ayan, puro ginagamit natin yan para sumiksik dun sa mga awang-awang. Purong semento mga solo flight, walang halo. So, ito na mga ka-solo flight, yung mga finish na trabaho natin. So, pinatutuyo na lang natin yan para maging maayos na mga ka-solo flight. So, dito naman tayo mga ka-solo flight sa kabilang kanto naman. Dito may pinapakabit si boss sa atin dito na sign, no? Mga ka-solo flight. Yan sa ilalim ng stop sign. Yung mga sign na traffic sign na kung saan ang direksyon, pakaliwa, derecho, kanan ang pwede, yung allowed. So mga ka-solo flight, pinalalagay sa atin yan ni boss mga ka-solo flight. Medyo nahirapan lang tayo dyan i-fix kasi makapal yung bakal mga ka-solo flight, pero ayos naman, nakalampas din, naikabit din. So ito sa mga ka-solo flight, balikan natin ito. Ito yung ginawa natin noong nakaraang linggo. Nasa vlog natin ito noong nakaraang linggo. Kinorek lang tayo mga ka-solo flight na mali pala yung battery ang iniinit ng mga saksakan dyan. No? Pinaplug pala nila dyan para ang iinitin mga ka-solo flight ay yung oil ng sasakyan, yung engine oil, kasi nga naman mga ka-solo flight, pagka malamig ang panahon, lalo na nagyayelo dyan, tapos na-stuck yung sasakyan mo, hindi umaandar, so lalamig yun, lumalamig, so nagbubuo yung ice, yan dyan sinasaksak yun mga ka-solo flight. So para mag-init, may heater yung sasakyan, dyan sinasaksak. So salamat mga ka-solo flight dun sa correction na idea o na kaalaman na binigay sa atin ng mga solo flight. So, nirepair ko din pala yan mga ka-solo flight yung time na yun. So, dito na tayo mga ka-solo flight, no? Ibang party naman ito ng mall mga ka-solo flight. Wala nyo kung saan. Wala makakawala. Nasa taas tayo mga ka-solo flight. Nasa bubong na tayo mga ka-solo flight ng mall, ng Clear Spring Mall mga ka-solo flight, no? Yan yung nire-repair natin dyan mga ka-solo flight. Daanan yan papunta sa bubong galing sa janitor's area, janitor's room. So dyan yung access kung pupunta ka sa bubong ng mall, may i-repair ka sa bubong ng mall, yan ang access, walang iba, dyan ang daan. So ang nire-repair natin yan mga ka-solo flight, yung lock ng mall, kasi nasira nung gumagawa dyan sa bubong, binigla yata ng hila para isarado, so natanggal yung handle, tapos nalaglag, hindi na nakita kasi meron dyan kisame kasi yung ilalim yan mga ka-solo flight. So
nahulog na sa kisame, hindi na makita kung nasaan. So pinabili tayo ni boss ng lock sa ED Penner doon sa pinupuntahan natin mga ka-solo flight. So ngayon nire-remedyohan natin kasi yung lock na nakakabit dyan hindi magkapareho doon sa lock na nabili ko kasi phase out na daw yun. Phased out na daw yung lock na ganon. So may katagaan na pala yan. So wala na raw ganon. Kaya ngayon itong lock na tong nabili ko, sabi ko pauubrahin ko na lang. So natagalan tayo dyan mga ka-solo flight. Siguro mga 1 oras kalahati tayo dyan na nag-repair na ginawa natin yan. So ganun man kainit yung araw mga ka-solo flight ay malamig yung hangin mga ka-solo flight. Siguro ang oras yan mga ka-solo flight mga nasa alas 9 ng umaga yan mga ka-solo flight, no? So ayan, pinakagit natin siya, nire-remedyohan, nahanapan ng paraan kung paano maitipix natin yan ng maayos nang hindi naman tayo mapapaya kay boss mga ka-solo flight. So salamat sa Diyos mga ka-solo flight kasi hindi pa tayo nakakapagkabit niyan, pero sa talino na binibigay sa atin lagi ng Diyos, ng Panginoong Jesus mga ka-solo flight ay nalalampasan natin mga ka-solo flight yung mga pagsubok na dinadaanan natin. Although kung iisipin mo, kung titingnan mo, madali lang, kayang-kaya, pero mga ka-solo flight, kahit madali yan o mahirap, kailangan hihingi natin ng tulong, gabay sa Diyos pa rin mga ka-solo flight. Kasi kung gugustuhin niya na tanggalin yung talino mo, kalakasan mo, gagawin niya, kayang-kaya niya mga ka-solo flight eh. Kaya wag tayong dumepende sa sarili natin, sa sariling kakayanan natin, lalo na kung kayang-kaya natin ang isang bagay mga ka-solo flight. Ihingi pa rin natin ang tulong sa Diyos yan mga ka-solo flight. Kahit nasabihin natin memorize na natin yan mga ka-solo flight, huwag tayo masyadong confident sa sarili natin, no? Siguro mga ka-solo flight kasi mali yung iniisasang tabi natin ng Diyos, no? Kaya kailangan lagi natin siyang tatawagin, lagi tayong hingi ng tulong, kagaya niya natapos na mga solo flight, diba? So mas mapapabilis ka mga ka-solo flight kung hihingi ka ng tulong sa Diyos sa lahat ng bagay na gagawin mo mga ka-solo flight. Yan lagi mong tandaan kasi tao ka lang mga ka-solo flight, no? So magdilikpik pa tayo dyan mga ka-solo flight, no? Ipapakita ko naman sa inyo mga ka-solo flight kung anong klase yung lock na sinasabi ko sa inyo na ipinalit natin. Ayan, yan yung lock mga ka-solo flight. Yung dati dyan hindi ko na nakita kasi nahulog na eh. So ayan yung lock na ipinalit natin mga ka-solo flight. So dyan tayo dadaan pababa, palabas. So dito mga ka-solo flight, pabalik na tayo sa ating storage. Sa storage room, ayan yung ating opisina. Yan, lamesa natin, yung office table, office chair. Yan, dito na tayo mga ka-solo flight. So yan naman yung rep natin, nakakaya yung rep natin, puro tubig ng laman.
So ayan, yung rep natin, no? May noodles tayong tinabi dyan, natira natin noodles. So initin na lang natin, may sabaw pa naman. Initin na lang natin yan mga ka-solo flight kasi laban siya na rin yan. Inabot pala tayo mga ka-solo flight ng ng mag-aalauna na yata yung oras dyan, 12 na yata mga ka-solo flight, mag-aalauna na. So ang tagal pala natin, hindi pala alas 9 yun, siguro mga alas 10:30 na tayo nagsimula doon gumawa sa bubong. So ito mga ka-solo flight, masakit ang katawan kaya nag-a-Advil tayo mga ka-solo flight. Pain reliever, wala silang alaksan kaya Advil ang ininom natin dyan mga ka-solo flight. So hanggang dito na lang muna tayo mga ka-solo flight, no? Abangan nyo, sana i-subscribe nyo mga ka-solo flight para sa mga susunod na video, i-share nyo na rin mga ka-solo flight. Kahit hindi nyo na i-like, i-share nyo na lang. So maraming salamat mga ka-solo flight sa panonood. Kita ulit tayo sa susunod. Ingat kayong lahat. God bless sa inyong lahat mga ka-solo flight. Sana kahit papano na-enjoy nyo yung ating pagbablog. Maraming salamat mga ka-solo flight. God bless.